Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video. Welcome to St. Anthony of Padua Parish, Singalong, Manila. Our live streaming will begin in a few moments. Please stand by. Like and follow our Facebook page to receive notifications. Like and subscribe to our other social media and messaging accounts. Please don't forget to share this video.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Mahal ng Diyos. Nang Ina ng kami Diyos. maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, siyan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sabay po ang lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ikalawang araw ng nobenaryo sa karangalan ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Bernardo Pina, ang ating resident guest priest. Magsitayo pang lahat at sumabay sa ating pambungad na awit. Sing joyful praises to the King, a loyal soldier's recompense to Antony. He grants his grace, his miracles to human world. Oh, Antony gets chosen one with mortal eyes. You saw your Lord, a solemn pledge of glorious life, a foretaste of your own reward. Sa kagalakan at pasasalamat, ating simulan ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ito ay ating pasasalamat at pagpupuri sa Diyos dahil sa ating debosyon kay San Antonio de Padua, ang ating mahal na patron at pintakasi, upang ipanalangin tayo sa ating pagdiriwang sa ating nobenaryo para sa kanyang kapistahan. Kaya aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maangat ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masunda namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Aquino, and Lystra. Ngunit sa lahat ng ito'y iniligtas ako ng Panginoon. At lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay nadanas ng pag-uusig. Ang masasamay lalong magpapakasama. Ang mga manlilinglang ay patuloy na manlilinglang at sila man ay malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pananalig, yamang kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo mula pa sa pagkabata. Alam mo ng banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Gayon ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting
gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa utos mo'y magmahal, payapa yaong buhay. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Kay rami ng kaaway ko at mga magpaalipin, ngunit ang iyong kautusan ay patuloy kong susundin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang buod ng kautusay salig sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Mga taong namumuno sa dahok, sa katarungan, usigin man nila ako, susundin ko'y iyong aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y papayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Hinintay ko ikaw, O Diyos, upang ako ay mailigtas. Ang anumang iutos mo ay siya kong tinutupad. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Sinusunod ko ang iyong kautusay, mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo'y mamamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sa akin ay nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama at ako ay mananahan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Sa totoo, kanina habang inawit natin ang papuri sa Diyos, nabagbag ang aking
damdamin, parang mapaiyak habang ako'y kumakanta ng papuri sa Diyos. At tinitingnan ko ang unang araw na pagmimisa ko sa buong panahon ng pandemic na naririyan na ang ating mga parokyano. Alam niyo mga kapatid, lahat sa buong mundo ay palagay ko, lalo na ang buong simbahang Katolika, ay ganito rin siguro. Pare-pareho tayong nabagbag ang damdamin kapag nariyan ang sambayan ng Kristiyano na nagkakaisa sa pagdiriwang, sa pagpupuri at pagpapasalamat sa banal na misa katulad ngayon. Kaya ako'y tuwang-tuwa sa ating pagdiriwang ngayon sa ikalawang nobinaryo ng ating darating na kapista ng ating mahal na patron na si San Antonio de Padua. Dahil tayo ay nananabik sa pagdiriwang ng kapista ng ating mahal na patron. At kaya kahit sa gitna ng mga pagsubok, tayo ay nagsumikap upang magkakaisa lagi at mananatiling matatag sa ating pananampalataya at sa ating pagkikilala ng ating pag-asa sa ating buong buhay. Lalo na sa buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang kinikilala ni Haring David na kanyang Panginoon at anak. Dito sa sinabi ni Haring David sa Kabanata 111 sa Salmo ang binanggit na inihayag ni Haring David. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, itong Panginoon na tinutukoy ni David, ang unang Panginoon na binanggit ay ang Diyos Ama, na sinabi sa aking Panginoon. Ibig sabihin, sa Panginoong Hesukristo, na maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan ko mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ito, mga kapatid, ang pagkikilala ni Haring David na ang Panginoon ay ang kanyang anak na si Jesus, ang Mesiyas na ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, kahit ang mga Pariseo, mga Eskriba ay hindi naniwala kay Jesus dahil para sa kanila si Jesus ay kaalinsabay lamang nila. They only thought that Jesus is their contemporary. Kaya may sinabi sa English, familiarity breeds contempt. Ang inakala nila ay very familiar nila si Jesus. Ang akala nila ay alam nila na si Jesus ay taga Nazareth lamang. At hindi sila naniniwala dahil ang Mesiyas ay nanggagaling sa Bethlehem, ang lungsod ni Haring David. Mga kapatid, hindi nila alam na si Jesus nga ay ipinanganak sa Bethlehem. At yan ang naisakatuparan na propesiya sa Lumang Tipan. Kaya, on the positive note, ang maraming mga tao ay nakinig sa mabuting balita
na inihayag ng ating Panginoon. Ang mga eskriba ay nakadikit sa lusak ng kanilang kamangmangan, samantalang ang mga tao ay nagtatamo na ng kalinangan dahil sa kanilang pananampalataya at pananalig kay Jesus. Ito, mga kapatid, ang napakasimpleng mensahe para sa atin. Kung ating babanggitin ang mismong buhay ng ating mahal na patron, si San Antonio de Padua, alam natin sa kasaysayan ng lubhang nagkasakit siya, pinauwi sana siya sa Portugal, ngunit ang barko na sinakyan ay napadpad at sumadsad sa Sicily. At kaya ang mga superiors niya ay nagpasya na lamang na ipadala siya sa Italia at Fransya upang mangaral doon. At kaya kahit saan siya naroon, ang mga tao ay nagtipon-tipon para makinig sa kanya at nagbagong buhay dahil sa karunungan niya sa banal na kasulatan. Yan, mga kapatid, ang isa sa mga kahalagahan na ating mapasunod ang bawat isa sa kanyang buhay mismo sa laging pagnilay-nilay sa salita ng Diyos. Kaya walang duda, mga kapatid, dahil sa kanyang katatagan, sa kanyang katapatan, sa mga panuto ng ating Panginoon, siya ay itinuring na siya ang patron sa mga nangangailangan. Lahat ng mga pangailangan natin, lalo na ngayon sa ating kapanahunan ng pandemic, lahat tayo ay nangangailangan ng spiritual, lalo na ang moral, ang physical, psychological. Mga kapatid, lahat ng aspeto ng ating pagkatao ay nangangailangan ng kahilangan ng kapunuan, ng grasya na mula sa ating Panginoon. At ito ay ating matatamon lamang sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, na mismo ang ating mahal na patron ay nagpakita sa kanyang katatagan at kanyang katapatan kahit na siya ay nag-iisa lamang at karga-karga niya ang sanggol sa kanyang mga kamay. Mga kapatid, dahil siya ay matatag at matapat sa salita ng Diyos, kaya ipinapakilala sa kanya ang imahen na may dalang aklat at karga-karga ang mahal na Jesus, upang ito'y palatandaan sa kanyang namumukod tangi na karunungan sa pamagitan ng banal na kasulatan. At kaya, mga kapatid, nariyan din ang tanda ng kanyang kadalisayan na kanyang puso, ang leryo, ang simbolo ng kadalisayan ng kanyang puso sa kanyang katapatan upang sundin lamang ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ni Jesus at alinsunod sa mga salita na namumutawi mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa ating pagdiriwang ngayon, sa ikalawang araw ng ating nobenaryo, sa kapista ng ating mahal na patron, tayo ay binigyan ngayon ng pagkakataon upang mapakinggan muli natin ang mabuting balita, ang salitang nagbibigay sa atin lakas sa gitna ng lahat ng mga pagsubok ng ating buhay at lalo na sa ating panahon ngayon. Kaya ipagdasal natin naway ang panalangin at pamamagitan ni San Antonio ay magbibigay sa atin ng aliw at patuloy tayo
sa ating pagpupunyagi upang mamuhay tayo na tunay na Kristiyano sa salita at sa mabubuting gawa. Amen. Ating ipahayag ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon ng ubasan upang lingapin ng kanyang maawaing mata ang mga kahilingan ng ating puso. Patuloy tayong itinataguyod ng kanyang pagmamahal sa gitna ng mga suliranin at unos. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon. Sa panalangin ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Sa panalangin ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Tinawag ng Panginoon si San Antonio de Padua bilang magaling na tagapagpahayag ng mabuting balita. Magabayan nawa at matulungan ang mga namumuno sa simbahan upang sa pamamagitan ng kanilang pananalita at pagsasabuhay ng kanilang ipinapahayag, maibahagi nila ang liwanag ng Diyos sa lahat, lalong-lalo na yoong mga di pa nakakakilala sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa panalangin ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng kapangyarihan ay buhat sa itaas. Itulot nawa ang mga namamahala at umuugit sa pamahalaan ay tunay ngang makapaglingkod ng malinis at walang bahid ng korupsyon, lalo na sa panahong naghihirap tayo dahil sa pandemyang ating kinakaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa panalangin ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Sa dahilangang pagsisisi sa kasalanan ay siyang daan upang ang mabuting balita ay tunay na mapakinggan. Igawad nawa ng Panginoon na ang ating kapatid nating nalilihis ng landas, lalong-lalo na yaong mga nasusuong sa mga ipinagbabawal na gamot, pagsusugal, at kasalanan sa laman, ay tunay na makalaya sa kanilang mga kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa panalangin ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Tinawag ng Panginoon ang mga alagad. Tawagin rin nawa ng Panginoon ang mga kabataan natin na makapaglingkod bilang pari, madre, religyoso o mga laiko, pinagkalooban ng misyon sa ikilalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa panalangin ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Maging sa kabila, ang awa ng Diyos ay pinakahahangad. Ipagkaloob nawa ng ang mga kapatid nating yumao, lalo na yung mga deboto ni San Antonio de Padua, ay makakita ng liwanag ng buhay na walang hanggan sa piling ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa panalangin ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandali ng katahimikan, ilahad natin ang ating mga pansariling kahilingan at dalangin.
Manalangin tayo sa Panginoon. Sa panalangin ni San Antonio, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng aming buhay, dinggin mo ang pagsusumamo ng iyong bayan. Kami nawang naghahanda sa kapistahan ni San Antonio de Padua ay maging kasangkapan ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Handa ng alay ay narito po, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, tugom at katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Puri ka Diyos sa mga nanikha sa sanlibutan sa iyong magandang loob ng Panginoon. Ang ating pagpapalagay. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal, lalo na sa paghahanda namin sa kapistahan ni San Antonio de Padua, ang aming patron, ay magdulot nawa sa amin ng pagkikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio de Padua ay pinarangalan sa pamumuhay ng totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nakabalot ng ilat lupa, ang kalandian mo. Asana, sana, sa kainasan, asana, sana, sa kainasan, pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon. Asana, sana, sa kainasan, asana, sana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami masasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwa naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag na kaming hintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat, mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ikaw ay pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili ko sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Buhay ko nasa palad mo, tutuwa
ko sa gitna ng apoy. Buhay ko'y tiwasay sa lilim ng iyong kamay. Buhay ko'y nasa palad mo. Tulungan mo akong manalig sa iyo. Orasyo Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat para sa pag-extenso sa relikaryo ni San Antonio. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pagkikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Antonio de Padua ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isensuhan po ang relikaryo ni San Antonio. Magsiupo po ang lahat para sa mga paalala at paanyaya. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga nobena mases sa karangalan ni San Antonio ng Padua sa ganap na ika-6 ng gabi hanggang ika-12 ng Hunyo. Ang nobena ni San Antonio ay dadasalin sa ganap na ika-5:30 ng hapon. Ang mga ito ay streamed live sa official Facebook page ng ating parokya. Muling magbubukas ang opisina ng ating parokya sa mga araw ng Martes, Huwebes at Linggo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Lingap Parokya. Maaari na po kayong magpadala ng inyong love offerings sa pamamagitan ng cash, check deposits at bank or wire transfers sa bank account ng ating parokya. Ang mga detalye ay naka-flash sa inyong mga screen. Tinatawagang pansin ang mga kasapi sa ating stewardship program. Maaari na po tayong magpatuloy sa ating mga pledges at love offerings. Mangyari po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya sa mga araw na nabanggit. Ang detalye ng mga panyaya at contact number ng opisina ng parokya ay nakapost sa ating official Facebook page. Ayun po ay pasasalamatan natin ang mga sponsors na ating misa ngayon. Ang Barangay 690 sa pamumuno ni Chairman Raymond Mendoza, Barangay 691 sa pamumuno ni Chairman Jason Magbanwa, Barangay 692 sa pamumuno ni Chairman Edwin Bertuldes, ang Holy Name Society at lay ministers na pinamumunuan ni Brother Max Viola, at pasalamatan po natin ang ating punong tagapagdiwang ngayong misang na ito, si Reverend Father Bernie Odpina, ang ating resident guest priest. Palakpakan po natin sila at maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sing unto thee, O blessed Son of Man, and sing for all your word, the song that you voice the made of me, the light that shone on earth, be thou for us, a lamp forever burn, a light that shows the path, be thou for us, a patron, guardian angel, a source of life divine.
will witness the wonder of the new world it was. Heaven's witness for tasting while on earth we pass by. Say that to me, the blessed Son of Heaven, made saint for all your born. The song that purifies the pain of freedom, the light that shone on earth, be the us, a lamp forever burning, a light that shows the world, be the us, a patron guardian angel, a source of life divine. Maraming salamat po sa lahat ng naglingkod at Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.